Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mainit na pahayag ang binatawan ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pagdiriwang ng 25 anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ or ng KOJC na ginanap sa Davao City. Ang kanyang talumpati ay tila naging isang pambansang pagbulgar ng umano'y katiwalian ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. na nagdulot ng pagkabigla at tensyon sa buong bansa. Sa kanyang talumpati, diniretsa ang binanggit ni Duterte ang ilang isyu na matagal nang pinagdududahan ng taong bayan. Una niyang tinukoy ang umano'y pakikialam ni Unang Ginang Liza Smags sa tinaguriang ismag sa ilang mga proyekto ng gobyerno na di umano'y nagdulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Ayon kay Duterte, hindi na dapat palampasin ang mga ganitong klaseng gawain na nagiging ugat ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Bukod dito, hindi rin pinalampas ni Duterte ang mga kontrobersyal na galaw ni House Speaker Tamba, House Speaker Tamba, House Speaker Tamba. Ayon kay Duterte, mayroong mga ulat ng mga iligal na transaksyon at kasunduan sa likod ng mga pangunahing proyekto ng administrasyon na nagiging sanhi ng malaking pagkalugi ng pamahalaan. Ang mga isyong ito, ani Duterte, ay kailangang masusing imbestigahan upang mapanagot ang mga nasa likod nito. Ngunit ang pinakamabigat na akusasyon ay binato ni Duterte kay Pangulong Kuting na kanyang tinawag na kuting sa kanyang talumpati. Sinabi ni Duterte na may mga ebidensya na nagpapakita ng direktang pakikilahok ng Pangulo sa ilang mga mapanlinlan na transaksyon na naglalagay sa kanyang pamumuno sa ilalim ng matinding pagdududa. Tila ba lumuhan ang mga inakusahan habang ang mga nakikinig naman ay hindi makapaniwala sa mga revelasyon ng kanilang narinig. Ang mga pahayag ni Duterte ay agad na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Marami ang nananawagan ng agarang investigasyon sa mga akusasyon habang ang ilan naman ay nagpahayag ng mga suporta sa mga inakusahan. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang palasyo ukol sa mabinanggit ni Duterte, ngunit inaasahan na magkakaroon ng malaking epekto ang mga ito sa political landscape ng bansa. Samantala, nagdudumilat ang katotohanan na ang politika sa bansa ay tila isang larangan ng mga akusasyon at pagtataksil. Ang mga akusasyon ni VP Sara Duterte ay tiyak na magdudulot ng malaking dagok sa kasalukuyan na administrasyon at posibleng magiging simula ng isang mas malalim na pagsisiyasat sa mga tinukoy niyang issue. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Diyan sa nangyayaring anibersaryo ng KOJC diyan sa Davao City. Ito mga kababayan. Mga kaisuunan kong Davaoenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum Palakpakan ho muna natin si VP. Kailangan ho muna natin siyang palakpakan. Hey! Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw. Magandang araw sa inyong lahat. Dami tao. Partida, madami pa ho silang hinold sa immigration sa lagay na yan. Grabe. Mga kababayan, ano pa lang ho yan? Kumbaga, hindi pa ho nakadalo yung marami sa mga miyembro ng KOJC. Dahil ho nga, inaharang sila. Kaya yan lang ho, ganyan lang ho kadami. Hindi naman ho magpapagawa ng ganyang kalaking indoor arena ba tawag dyan? Kung hindi marami ang miyembro ng KOJC, marami ho talaga sila. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming Stand corrected, mali. Akala ko 30.
30th, 39th pala, sorry. Hindi pa ako kasi natin napanood to. Sorry. Magpo 40 years na pala yung kay OJC. Salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ay, malaman ho yun Hindi na ho niya binanggit itong si Manggagamit. Si Manggagamit B at saka si Manggagamit A. Yung Manggagamit A, si Amy Marcos. Manggagamit B, itong si Bongbong Marcos. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa. Pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. All the way, VP, all the way. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. Alam niyo, malaman ho yan. No? Malaman ho yan. Malaman yung mga binibitawan dyan ni Vice President Sara Duterte. Utang na loob, pagpapasalamat. Kasi sa nakalipas na ilang araw, hindi ho natin nakita dito sa pamilya na to na nakaluklok ngayon sa Malacanang yung kahit katiting na pagrespeto dito sa mga taong tumulong sa kanila noong panahon ng eleksyon. Real talk. SMNA lang ang katangi-tanging istasyon sa buong Pilipinas ang tumulong sa kandidatura ni Marcos Jr. Yun ang totoo doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Punta siya sa News 5, babastusin siya. Gusto lang siyang gibain doon. Sa ABS, GMA, wala akong gustong tumulong sa kanya. Kaisa-isa. Kaya yung mga litanya ni VP Sara, pagpapasalamat, utang na loob, kung naririnig ho ito ng Bangag, sa bagay, no? Ngayong mga oras na to, anong araw ba ngayon? Linggo, malamang lumilipad yan si Bangag. Diba? Wala naman alam nyo mga kababayan, yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, ano yan, mga narcissist, yung tipong feeling nila wala silang nagagawang kamalian sa buhay nila. Feeling nila sila lang lagi tama. Yun ang problema sa mga taong narcissist. Sila lang magaling, sila lang tama. Lahat ng nakapaligid sa kanila, pagka hindi nila kaalyado, kaaway yung mga yan. Wala akong pinipili yung mga yan. Yung mga narcissist na yan, Sobra na. Sobra. Tuloy. Mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Palakpakan ho natin ang ating... excited na ako, VP, Excited na ako. Ito talaga ho ang gusto natin maging presidente. Hindi pa siguro panahon at at least matutuldukan na ho sa kasaysayan itong mga Marcos na to. At least, ito na ho talaga ang huling Marcos na mauupo dyan sa Malacanang. No? Siguro yung damdamin ni VP Sara noong napakarami, majority sa mga Pilipino, tinutulak siya, magpresidente ka, magbisi si Tatay Diggs. Ayaw ho talaga niya. Diba? Magbabayis ako, si Marcos, presidente. Uniteam kami. Okay lang. Diba? Wala na, tapos na Wala na sisihan, okay na yon. At least ito magsilbing babala sa sambayan ng Pilipino na itong pamilya Marcos ngayon, yung nakaupo sa Malacanang, wala ho silang kwentang pamilya at hindi ho sila para sa taong bayan. Para ho sila sa pera, kapangyarihan at panggigipit sa sambayan ng Pilipino. Ito, tuloy ho natin. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na
Sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siyang presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Parang naiintindihan lang ho natin ganito eh. Kung tumakbo ng presidente, ganito, ganyan eh. Hindi magkakaganito kay OGC. Tama ho ba? Hindi ho tayo marunong magbisaya pero pilitin ho nating intindihin, no? Ayan. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. VP, alam mo, matagal ka na namin pinatawad. Dito sa PH Update at karamihan sa mga subscriber ho natin dito sa PH Update, matagal na ho nating pinatawad yan si VP. No, doon sa pagbigay ng boto natin, doon sa walang kwentang presidente natin. Ngayon, panahon na to, no? Matagal na ho namin kayong pinatawad at ang suporta ng PH Update at mga kasama ho natin dito, 110%. O baka 1,000% nasa iyo, VP Sara. Tuloy. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe ho. Ito, matindi ho. Ito. Let's go. Tuloy, tuloy, tuloy. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Galing. Hindi niya binabanatan si Marcos ng derechahan, pero kung nakatayo yan si Marcos dyan, bugbog sarado na ho yung mukha niya. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you. In your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? There may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster.
response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Hindi ho tayo member ng KOJC. Nakikipalakpak lang ho tayo kasi napakahusay nitong ating pangalawang Pangulo. Hindi ho siya bangag mag-speech. Hindi ho siya kagaya ni Marcos Jr. Diba? I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa politika. Pero this might is not about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naa pirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlok. Kay baw mo nga no? Gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot na unsa na ang atong nasod,
asa na ang rule of law? Gipadala sila dinhi para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from us, the kingdom nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak. Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabaweños, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother's side, maternal grandmother nako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhe sa Davao del Sur ug Davao City, sa Padada Davao del Sur ug diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is magmaligya og kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya kanang mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. Onya, mamaligya og mga lain-laing klaseng dry goods. Nakaadto siya og baklaran na maligya siya og mga sandals nga mo ang ginabaligya kaniadto. Sa iya ako nakakaton og kanang dili maghulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, pasudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya'y pulong sa ako tong batanon pa ko. Kebaw mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow
siguro sa ato ang mga Pilipino na kung mutubag ka, tawagong kag maldita. So tung batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, unya mutubag ko, moingon dayon na ang ako ang lula, maghinay-hinay ka, Inday, kay ang gaba sa motong kaganina, I know, dili gyud ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Sa mga nag-stream, huwag masyadong malikot yung kamay. Ang lilikot ng kamay nyo, pakinggan muna natin. Lilikot ng kamay. Nag-aana lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Naku, Bel. matindi O to pa yun, ganina nag-aana ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Mauna siya ang pilapuring. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Wall, and then anniversary. Nakauna-una ko nga sa pagtuo sa mga inchik, malas magud ang 9. Moto na kaanak ko, siguro sundo na to. Wala may mawala sa to Kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th anniversary. And mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa Ginoo.
ug sa tanaw nako sa kadaghan sa kalisod ug sa kadaghan sa pandaot ug sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyo ha ug sa kadaghan